na yon, kumbaga, yung Good Friday na yon, namatay nga ang ating Panginoong Jesucristo eh. Bakit tinatawag na Good Friday? Why is called good? What is good in Good Friday? Po sa marami po ang hindi, yung mga tanong na, siyempre, hindi po natin maaalis na itong ito ay talaga namang maitatanong about sa atin. Marami nagtatanong, why is Good Friday Good Friday? Na kung tutuusin ay yun ay araw ng pagtitika, araw ng paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo dahil siya ay namatay. Why good? Ang sagot po ay ito. Good Friday is good because to the Christians it is the death of Jesus Christ, meaning that we Christians have been forgiven of our sins. Tayo po ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo doon po sa kanyang pagkamatay doon sa krus. Jesus' death, yun po ang isa doon eh. Siya po ay namatay upang tayo po ay tubusin sa ating mga kasalanan. Yun po ang unang dahilan. Pangalawa, Jesus' death opened the way for salvation. Ito po. Good Friday refers to the positive result of Jesus Christ on the cross. Our sins are forgiven. Yung pong ating mga kasalanan, ating mga pagsalansang, ating pong pagsuway sa Diyos, ito po ay tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po masasabi natin, tinatawag po ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya, ng mga kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo na ang araw po ng Biyernes Santo sa Tagalog, sa English po ito ay Good Friday. Salamat po sa Panginoon, salamat po sa Panginoon. Ngayon po, dahil po ang pinag-uusapan po natin ay araw po ng Biyernes Santo, yung pong katatapos lamang na Biyernes Santo. Ilang araw lamang po nakakaraan. So, ito po ay muli po nating aaralin. Dito po sa aklat po ni San Lucas. Aklat po ni San Lucas, kabanatang 24. Magpasimula po sa talatang 13 hanggang sa talatang 20. Ganito po ang sinasabi. Makipagbukas po kayo ng inyong Biblia dito po sa aklat po ni San Lucas, kabanatang 24, pasimula po sa talatang 13 hanggang sa mga sumusunod. Ito po ay babasahin ko sa Magandang Balita Biblia at ganito po ang sinasabi. Nang araw ding iyon, nung araw ding iyon, ito po yung araw na kung saan ito po ay araw ng linggo na kung saan ang ating Panginoon Jesucristo ay na-resurrect na. Siya po ay nabuhay na maguli na. Ito po ay araw ng linggo. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Emmaus. May 11 kilometro ang layo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Siya'y nakita nila, ngunit hindi nakilala agad. Verse 17, tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Sinabi ng isa na ang ngali Cleophas, kayo lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang mangyari roon. Anong mga bagay? Tanong niya. Siyas po ang nagtatanong. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote
at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya'y ipinako sa krus. Amen. Ano po ang ibig sabihin nito kung ano na ito? Sila po ay naglalakad. No po? Meron pong dalawang alagad. Yung pong araw ng pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, araw po ng linggo, naglalakad ang dalawang alagad na ang pangalan ng isa ay Cleophas. Ano po? Sila ay papunta doon sa isang nayon na ang pangalan ay Emmaus. So, pinag-uusapan po na yung mga pangyayari sa mga nakaraang araw, ang pagkamatay ng ating Panginoon Kristo. At sa kanilang paglalakad, nakisabay sa kanila ang ating Panginoon Kristo na hindi nila nakilala. Ano? Tapos tinanong sila kung anong pinag-uusapan nila habang sila naglalakad. So ang sagot sa kanila, ang sagot sa kanya, kayo lamang po yata ang tao dito sa Jerusalem na hindi nakakabatid kung ano ang mga nangyari sa mga nakaraang araw. Sabi, ano ba ang nangyari? Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, yung pong aming, okay. Sumagot sila tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita, sa gawa, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Yun po ang pinag-uusapan nila. Siya ay isinakdal ng aming mga punong saserdote, ng mga matatanda ng bayan, at siya ay ipinako sa krus hanggang sa siya ay mamatay. So yun po ang pinag-uusapan nila. Ngayon, sa ganito pong mga pananalita, binigyan ko po ng titulo ang ating pag-aaral sa araw na ito ng Remembering Good Friday. Remembering Good Friday, darkness, the defeat of darkness. Remembering Good Friday, the defeat of darkness. Yun po ang subtitle niya. Okay. Buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa aklat ngayon ni San Marcos, kabanatang 15, pasimula po sa talatang 33. Marcos, kabanatang 15, pasimula po sa talatang 33. Dito po natin isesentro ang ating pag-aaral patungkol po sa nilalaman po ng titulo na Remembering Good Friday, the defeat of darkness. Okay. Thank you, Lord. Mas maganda po kasi na meron tayong Bible na English din kung Tagalog po lahat ng ating babasahin, mas po natin na okay. Thank you, Lord God. Mark chapter dito po. Pero babasahin ko po ito una sa Tagalog. Okay, Mark chapter 15 verse 33. Ganito po ang sinasabi. At nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Opo, yun po ang sinasabi doon. Dito po sa Mark chapter 15 verse 33. Yun po sa Tagalog. Dito po sa English. Ano po? English, ganito po ang sinasabi sa English. Okay. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Good news. Okay. Good news. New Testament and Psalms. Ano po? Nakasulat po dito sa Mark chapter 15 verse 33. Ganito po. At noon the whole country was covered with darkness, which lasted for 3 hours. Okay. Sa Tagalog, at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Okay. Ano po ba ninyo nangyari nung ating Panginoong Kristo ay nandoon sa krus? Nakapako siya sa krus? Bigla pong nagdilim ang buong kalupaan, ang buong kalangitan. Ano po? Gano'n lang doon eh. Nagdilim ang buong kalangitan. Bakit po kaya nagdilim ang buong kalangitan? The darkness is all around. Talagang natatakpan ng kadiliman ang kabuuan ng lugar. Sa ganito po mga pagkakataon. Yung po sa akin, yung po darkness
ay inequate ko o inihalin tulad ko ito sa isang kasalanan. Doon po sa Old Testament, ang darkness ay kinikilala ng mga tao doon na ito po ay pagpaparusa ng Diyos sa sangkatauhan. Kung natatandaan po ninyo yung po nandoon po sa aklat po ng Exodus, na kung saan ay biglang nagdilim ang kabuuan po ng Ehipto sa loob po ng 3 araw. Ito po ay pusikit na kadiliman. Kahit na po yung magkakalapit ay hindi nagpapangita. Ang sabi nga po sa Biblia, walang tumatayo, walang umaalis sa kanilang mga lugar sa loob ng 3 araw. Sapagkat ang kadiliman ay laganap sa buong Ehipto. Dito po sa pagyayaring ito ng ating Panginoon Jesucristo ay nandoon nakasabit, nakabayubay doon sa krus, sa bundok ng Kalbaryo. Ang sabi po doon ay, darkness is all around. Sabi nga po sa nagdilim ang buong kapaligiran. Can you imagine that? Maging ang araw hindi niya kayang liwanagan, hindi niya kayang tanglawan ang kalunos-lunos na anyo ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya ay pinahirapan, siya ay hinampas, siya ay dinuraan, siya ay nilait ng mga tao. At sa mga pangyayari sa kanya, doon nga po sa Isaiah chapter 52 verse 14. Ano po? Halos hindi na siya makilala kung siya nga ba ay tao. Ganyan po ang itsura ng ating Panginoon Jesucristo nung siya po ay nandoon nakasabit sa krus. Hindi na siya makilala. Ang araw ay hindi niya makita, hindi niya kayang tingnan, hindi niya kayang liwanagan, hindi niya kayang masdan ang kalunos-lunos na kaitsura ng ating Panginoon Jesucristo. Ang Diyos mismo, ibinaling niya ang kanyang paningin. Hindi niya kayang tingnan ang kanyang anak sa kalalagayan niya. Bakit po? Sapagkat sa mga panahong iyon, ang ating Panginoon Jesucristo ay nandoon sa cross. Ang dala po niya sa kanyang katawan, ang dala po niya sa kanyang balikat, ang dala po niya sa kabuuan ng kanyang katauhan ay ang kasalanan. Ang sabi nga po, ibinaling ng Diyos ang kanyang tingin, hindi niya kayang tingnan ang kanyang bugtong na anak sa kalalagayang ito, sa kalalagayang makasalanan. Hindi kayang tingnan ng Diyos ang anak niya sapagkat ang anak niya sa pagkakataong ito, siya ay nagdadala, nagpapasan, nagbubuhat ng kasalanan ng buong sangkatauhan. Bakit hindi kayang tingnan ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang bugtong na anak? Sa kalalagayang yun, anak niya yun, nag-iisa siyang anak. Naghihirap siya, hindi niya kayang tingnan. Ibinaling niya ang kanyang paningin, kaya nagdilim ang kabuuan ng lugar at dakong iyon. Bakit hindi matingnan ng Diyos? Ibinaling ang kanyang tingin. Dito po sa aklat po ni Habakuk. Dito po sa aklat po ni Propeta Habakuk, chapter 1, verse 13, ang nakasulat po doon ay, ikaw ay banal, ayaw mong tumingin sa kasalanan. Hindi mo matatagalang tingnan ang kalikuan. Ayaw mong tumingin sa kasalanan. Hindi niya tinitingnan ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat ang tingin niya sa mga oras na iyon sa kanyang bugtong na anak ay ang kasalanan na dinadala, pinapasan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ang kanyang anak ang kanyang nakikita doon, kundi ang kasalanan ng buong sangkatauhan na dinadala, pinapasan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi nga po ikaw ay banal, ayaw mo tumingin sa kasalanan. Hindi titignan ng Diyos ang kasalanan because God's eyes are pure to look on sin.
hindi makayang matingnan ng Diyos ang kasalanan, ang kalikuan. Po. Doon nga po sa dito sa Awit, Kabanatang 5, talatang 4, ganito po ang nakasulat. God hatred on sin. Kinamumuhian ng Diyos ang kasalanan. Sa mga pagkakataong ito, ang ating Panginoong Kristo ay kinamumuhian ng Diyos dahil sa kasalanan na nasa kanyang mga balikat. Hindi mismo ang ating Panginoong Kristo ang kanyang kinamumuhian, kundi ang kasalanan na nandoon sa balikat ng ating Panginoong Kristo. Ayaw niyang tingnan ito. Kaibigan ko, ang sabi nga po rito, at noon there is darkness until 3 p.m. Kaibigan ko, sa buhay kaya natin ganito rin. May mga panahon na ang buhay po natin ay nandoon sa kadiliman. No? Hindi po kaya ito ang dahilan kung bakit yung kasalanan, yung kadiliman o yung kasalanan na ay nasa sa atin kaya hindi tayo tinitingnan ng Diyos. Hindi tayo tinitingnan ng Diyos. Kaya yung buhay po natin ay may kadiliman. Maraming mga problema, maraming mga suliranin, mga pagkukulang, mga dapat na tiisin. Bakit? Ano bang meron dito sa buhay po natin na ito? Dito po sa buhay natin, dito sa mundong ibabaw na ito, marami po mga kasalanan na naglipana sa ating kapaligiran. Yan po ang una ay ang love of money. Pagmamahal sa salapi. Pagmamahal sa pagiging famous o makilala sa buong daigdig. Yung pagiging traitor. Yung crab mentality. Yung inihila pababa. Yung kapwa na nagnanais na maka-ahon sa buhay, yung nagnanais na umangat sa buhay, makahulagpos sa kahirapan, ito po ay hinihila pababa ng mararami. Yung po tinatawag na crab mentality. Ayaw nilang sila ay nauungusan, ayaw nilang sila ay nalalampasan, nasasapawan ng iba. Kaya po yung crab mentality nandoon sa kanila eh. Ano po? Marami pong mga kasalanan. Yung kasalanan ng murder. Ano po? Killing is everywhere. Rampant po ang pagpatay sa mga tao. Lalo na po ngayong panahon po ng eleksyon. Kabi-kabila ang ating mapabasa sa mga dyaryo, maririnig sa mga balita, mapapanood sa mga telebisyon. Ibinabalita na si ganoon at si ganito ay pinatay dahil sa may kaugnayan sa politika. Kaibigan ko, dahil lamang po sa politika, dahil lamang po sa posisyon, dahil po lamang sa kapangyarihan, ay kayang pumatay ng isang tao. Hindi nila iniisip, hindi nila iniintindi, hindi nila inuunawa ano na ang magiging kalalagayan ng mga tao, ng mga mahal niya sa buhay na kanyang maiiwanan, lalo na kung ito ay pamilyadong tao. May asawa siya, may mga anak siya na kanyang naasikaso, umaasa, nakasandal sa kanya. They murder, they kill. Rampant po ang korupsyon. Rampant ang holdapan, ang kidnapping, human trafficking. So on and so forth. Yan po ang maraming mga dahilan kung bakit minsan o madalas ang buhay ng tao ay nandoon sa kadiliman. Maraming problema, maraming suliranin, maraming kinatatakutan, maraming iniiwasan, maraming pinag-aalalahanan. Minsan po sa buhay po natin, no? Ang ating Panginoong Kristo, hindi man niya kasalanan yun eh. Hindi man po kasalanan ng ating Panginoong Kristo. Wala man po siyang kasalanan na na maging dahilan upang siya po ay maipako dun sa krus. Po.
Kasalanan po natin yan. Basahin po natin dito sa aklat po ni Propeta Isaias. Isaias chapter 53. Po, pasimula na po dito sa verse 3. Isaiah chapter 53 verse 3 hanggang sa mga susunod po na talata. Ganito po ang sinasabi patungkol po sa ating Panginoon Jesucristo. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Alam po natin ito. Opo, maging ang kanyang pamilya nung siya po ay nangangaral, nagpapahayag ng mga salita ng Diyos patungkol sa kaharian ng Diyos. Tinatakwil siya. Ang sabi nga lang, nababaliw siya. Ang sabi nga ng kanyang mga kapatid at saka ng kanya, nababaliw siya. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Hindi mo siya pinapansin ng mga tao. Nangangaral siya, pinadaan-daanan. Yung mga nagpupunta ron, yung mga nangangailangan mga kagalingan, yung pong nangangailangan ng mga pagkain, libreng pagkain, nandoon sila. But deep inside, yung mga marami. Hindi lahat ng nagpupunta doon ay gusto talaga nila ang mga sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo. No, ang gusto lang nila ay yung mga pakinabang na pisikal. Yung kagalingan sa mga karamdaman. Yung kanilang nakukuha na libreng pagkain. Ganun lang po. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Verse 4, tiniis niya ang hirap na tayo dapat ang magbata. Gayon din ang kirot na tayo sana ang lumasap. Tiniis ng ating Panginoon Jesucristo yung mga hirap. Yung mga hapdi na kanyang nilasap doon habang siya ay naglalakad, dinahampas, siya ay dinuduran, siya ay pinapalo, tinatadyakan. Sabi nga po rito, verse 5, Isaiah chapter 53, verse 5. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa pahirap na tinamo niya. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Kasalanan po natin lahat yung mga tinitiis ng ating pinagdaanan ng ating Panginoon Jesucristo. Ulitin ko po, verse 5. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling. Isipin po ninyo. Ano po yung bunga ng mga ginawa niyo na yun? Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya. Tayo pa rin po ang nakinhabang doon sa mga pahirap na dinanas ng ating Panginoon Jesucristo. Remembering Good Friday. Alalahanin po natin kung ano ang maganda doon sa Good Friday. Ito po, gumaling tayo sa ating mga sakit, sa ating mga karamdaman. Ano po? Pinagaling tayo. Siya ang binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Dapat sana tayo ang binubugbog Dahil tayo sana ang ginugulpi Pero hindi, ang ating Panginoon Jesucristo. Siya ang binugbog, siya ang ginugulpi. Siya ang pinahihirapan. That's good. To remember, Good Friday. Yung po ang mga nangyari noong Good Friday. Yung po ang alalahanan natin. Marami nga po sa atin Sa ating mga kababayan, maaaring may mga kamag-anakan pa po tayo. Sila po ay nag-aayuno, sila po ay nagpenitensya pa, sila po ay meron pang sinasabi na ganito. Sila po ay nakikibasa doon sa pasyon. Pero pagkatapos po ng Good Friday, wala na. Actually, yung mga... Sorry. Totoo po ba yan na tayo po ay nakikisimpatiya sa ating Panginoong Jesucristo? Wala naman po wala naman po itinuro sa Biblia na gawin natin ang ganyan, ganito, pahirapan natin ang ating sarili. Ang sinabi lang po sa Biblia, tanggapin natin siya, kilalanin natin siya, tanggapin ang kanyang mga ginawa. Ipahayag natin ang ating mga labi na siya ang Panginoon, siya ang Kristo. Siya ang bugtong na anak ng Diyos na siya ay dumating, siya ay namatay at nabuhay. Pagkatapos ng 3 araw, tayo ay maliligtas. Wala po sa Biblia ng ganun na tayo po. Pahirapan natin ang ating sarili.
Maganda po sana maganda po sana yung the, maganda po yung intensyon. Ano po? Yung pagsisihan ng mga sarili, pero hindi po sa ganung kaparaanan. Pahirapan mo ang sarili mo, pahirapan mo ang katawan mo na Kung talagang gusto mo na talagang gusto mong gayahin ang ating Panginoong Kristo, gawin mo yung ginawa niya na pahirapan ka, ganito, tuyain ka, lagyan ka ng koronang tinik, ipako ka sa cross, mamatay ka, at pagkatapos ng 3 araw, ikaw ay muling mabuhay. Ganon ang gawin mo. Kung talagang totoo na ikaw ay nagnanais na sumunod sa ating Panginoong Kristo. Pero hindi po Ang Panginoong Kristo lang ang gagawa ng ganon. Siya lang. Sapagkat siya ang manunubo, siya ang tagapagligtas, at yun ang kaparaanan ng Diyos upang tayo ay matubos sa ating mga kasalanan. Matubos sa ating mabayaran ang ating mga pagkukulang at mga pagkakamali. Verse 7. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi tumutol kahit kaunti man. Habang po siya ay binubugbog, hinahampas, sinisipa, tinatadyakan, sinasampal, sinasabunutan. Nang siya po ay pasan niya ang krus habang siya po ay naglalakad. Hindi man po umiimik ang ating Panginoon Kristo. Hindi man po siya nagsasalita. Nagsalita po ba ang ating Panginoon Kristo? Hindi po. Hindi tumutol kahit kaunti man. Verse 8, nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, walang nangahas na ipagsanggalang. Wala man lang dumamay, siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Wala man lang dumamay, walang nangahas na ipagsanggalang siya. Nung nandoon na po siya, nang ini-interrogate, nung siya po ay biniimbestigahan na ni Pilato at saka ni Herodes, wala. Saan po yung 11 alagad? Wala man isa sa kanila na nangangahas na ipagtanggol siya. Saan po yung 5,000 na pinakain niya? Saan po yung 4,000 na pinakain niya? Saan po yung lalaking pinagaling niya? Yung tuyot ang kamay. Saan po yung lalaki doon sa Bethesda na pinalakad niya yung pulumpo? Saan po yung babaeng inaagasan ng dugo sa loob ng 12 taon? Isa man po sa kanila, walang nagtanggol sa ating Panginoong Jesucristo. That is good to remember on Good Friday. Dapat po nating alalahanan naman ganun. Walang nagtanggol sa ating Panginoong Jesucristo. Walang nagsanggalang sa Kanya, isa man. Iniwanan siya. Ang sabi ng mga alagad kahit na po mamatay kami, hindi namin kayo iiwanan. Pero nandoon pa lang, iniimbestigahan pa lang, wala na Itong isa sa mga alagad, itinatwa pa nga siya. Hindi ko po siya kilala. Mamatay man ako. Maraming mga Kristiyanong ganito. Pag dumarating na yung mga problema, suliranin, pag dumarating na yung mga pagsubok, sino ba ang Diyos na yan? Sino ba ang Panginoon na yan? Hindi ko kilala yan. I don't care. Who cares? Meron mga ganyang mga Kristiyano? Meron. I know. Meron bang kilala na ganyan? Tumalikod nga Iniwan ang pananampalataya. Iniwan ang pagsamba. Binitawan ang mga tungkuling iniatang sa kanyang mga balikat. Praise God. Remember Good Friday. What is good in Good Friday? Pinagaling tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan. Pinagpala po niya tayo. Tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Tayo ang dapat magbata, pero siya po ang nagbata. That is one thing. Darkness is all around. Ang mga kasalanan ay nandito sa ating kapaligiran. Hindi po natin yan maikakaila. Lahat po yan ay nandito. Pero, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos na ang ganitong mga kadiliman ay hindi naging hadlang. Ang ganitong mga kasalanan ay hindi naging hadlang. Ang ganitong mga
mga bagay na pagpapahirap ay hindi naging hadlang upang tayo ay tubusin ng ating Panginoon sa Kristo. Siya ay pahirapan, siya ay ipako, siya ay sampalin, siya ay itakwil. Hindi po yan naging hadlang para sa ating Panginoon sa Kristo. Sabi nga po kaya kaibigan ko, isipin mo, pag dumarating yung panahon na parang napakabigat ng buhay ko sa araw na ito, alalahanin mo ang ating Panginoon sa Kristo. Hindi lamang po yung araw ng Biyernes Santo ang mabigat sa kanya. Pagsimula pa lamang po ng kanyang pagkapanganak, talagang mahirap na po ang kanyang katatayuan. Ipinanganak siya. Isipin nga po niya, ipinanganak siya doon sa kural. Diyos siya, malunubos, tagapagligtas, ipapanganak doon sa kural. Nung siya ay lumalaki na, hindi siya pinapansin. Nung siya ay nangangaral na, binabalak siyang patayin. Darkness is all around. Pangalawa po. Okay. Uli po natin ang ating pagbasa. Mark chapter 15, verse 33. Ito po yung sinasabi kanina Thank you, Lord. Thank you, Lord. 15 verse 33. Praise God. Thank you, Lord God. At noon, the whole country was covered with darkness, which lasted for 3 hours. Ano po ninyo yung mga pagsubok na dumarating sa atin? Hindi po yan mananatili. Sabi nga po dito sa di sa binabasa natin Lasted only for 3 hours. 3 oras lang po ang itinagal ng mga kadiliman sa buhay ng ating Panginoong Kristo. It only lasted for 3 hours. From 12 p.m. until 3 p.m. Ganun yan. So, yung po kayo magano, yung mga pagsubok na yung mga kahirapan na yan, mapuputol, matatapos. Yan po ay mayroong hangganan. Sabi nga po, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kakayanin. Bibigyan tayo ng Diyos ng mga pagsubok na kayang-kaya natin sapagkat nandiyan siya. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Okay, number 2. Darkness is all around us. Number 2. Sabi nga po sa inyo, darkness ay ini-equate ko o inihahalin tulad ko sa kasalanan. Verse 33, ganito po. At noon, the whole country was covered with darkness which lasted for 3 hours. At 3 o'clock, Jesus cried out with a loud shout, Eloi, Eloi, lema sabachthani, which means, my God, why did you abandon me? Darkness or sin in life signifies we are separated from God. Darkness or sin separates us from God. For the first time in the life of our Lord Jesus Christ. Sa unang pagkakataon, dito lang po nadama ng ating Panginoong Kristo na siya ay iniwanan ng ating Diyos, na siya ay pinabayaan ng ating Diyos. Ang sabi nga po niya, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinagbayaan? Ano po ba ninyo na? Hindi ka po sinabi, ibinaling ng Diyos ang kanyang tingin. Hindi niya tinignan ang kanyang anak. Nandoon, pinabayaan niya nandoon. Naghihirap siya. God can help him on that hour. Pero hindi niya ginawa. Sabi nga ng Panginoon Kristo, nadama niya. Napakalayo ng Diyos sa kanya. Hindi siya tinutulungan, hindi siya tinutugon sa kanyang panalangin. God left him. God leaves him alone. Sa ating pong buhay, bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, bilang tagasunod ng ating Panginoon Kristo, dumarating po yung panahon na tayo po ay iniiwanan ng Diyos. Iniiwanan po tayo ng Diyos. Pinababayaan po tayo ng Diyos. Sa mandali, sa saglit, pababayaan tayo ng Diyos. Alam po niyo si Haring Ezekias,
Siya po ay iniwanan ng Diyos. Sandali, bakit? Sapagkat gusto ng Diyos kung malaman kung ano ang laman ng kanyang puso, kung ano ang kanyang gagawin. Ano po? Tayo po ay iniwanan ng Diyos para malaman niya kung ano ang ating gagawin. Dumarating po yung mga problema ba, mga pagsubok sa atin, ano po ang ginagawa natin? Nagmumukmuk tayo, nakakalimutan natin na ang Diyos ay nandiyan na hanggang tumulong, hanggang tumugon sa ating panalangin. Handa siyang ibaba ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga biyaya at pagpapala sa atin. Pero hindi eh. Madalas pag nandyan ang mga pagsubok, ang tanong natin, Diyos ko, bakit ganito ang buhay ko? Napakahirap naman. Kaibigan ko, unang-una sa lahat, ang ating Panginoong Jesucristo mismo, the only begotten Son of God ay nakaranas ng ganito. He was separated from God because of the sin na nandoon sa kanyang mga balikat, sa ating mga kasalanan, pagkukulang, pagkakamali, sa ating pagsalansang sa Diyos. Iniiwanan din tayo ng Diyos. Sabi nga po sa nauna kanina hindi kayang tingnan ng Diyos ang mga kasalanan. Hindi kayang tingnan ng matagal ng Diyos ang mga kalikuan. So hindi po tayo titingnan ng Diyos. Pababayaan po niya tayo para makita niya kung ano ang ating magiging ang ating laman ng ating puso at damdamin. Kung ano po ang ating gagawin. Tayo po ba ay magpapatuloy sa ating paglilingkod? Tayo po ba ay magpapatuloy sa ating pagtawag sa Diyos? Tayo po ba ay magpapatuloy sa ating pananampalataya? O tatalipod na lang kabut-kabut pag dumarating na ang mga kahirapan? Darkness causes God and us to be separated. Yung kasalanan, naghihiwal. Ang sabi nga po ng Biblia dahil sa inyong kasalanan, kaya itinatago ng Diyos ang kanyang mukha. No? Doon sa Doon sa Isaiah chapter 59 verse 2. Dalangin tayo ng dalangin, Lord! Dalangin tayo ng dalangin, umaga, tanghali, gabi. Maski na kulay blue na ang pagmumukha natin. Red na yung mga mata natin sa kaiiyak. Pero walang tugon ang Diyos. Bakit? Dahil sa kasalanan natin. Sabi nga, because of your iniquity, God do not answer your prayer. Kaibigan ko, pag maraming mga kasalanan, nandiyan ang kasalanan sa katawan mo, nandiyan ang kasalanan sa buhay mo. Kahit na mangitim ka pa sa pananalangin, maghapon magdamag ka sa paglulupasay dyan, sa kadadalangin sa Diyos, you can never get answers from God. Alisin ang kasalanan sa ating katawan. Yes, hindi po natin totally maalis yan. Pero at least, still makikita ng Diyos na tayo po ay nagpipilit gumagawa ng kaparaanan na ang kasalanan ito ay ating mapaglabanan, ang kasalanan ito ay ating maiwasan, ang kasalanan ito ay ating matalikuran. Darkness signifies that we are separated from God. My God, why have you forsaken? Remember that. Good Friday. Ang Panginoong Jesucristo mismo, nakaranas siya ng pagkahiwalay, ng separation, ng agwat sa Diyos. Tayo pa kaya? Jesus Christ never sinned. He did not commit sin. Hindi siya nagkasala, hindi siya nagkamali. Wala siyang kasalanan. Pero iniwanan siya ng Diyos, tinalikuran siya ng Diyos. Tayo pa kaya na maraming kasalanan, pagkukulang, pagkakamali? Sino ba tayo para... Sabi nga ng Biblia, who are we that you are mindful of? Sino ba tayo na ang Diyos ay tayo ay kanyang palagi nang inaaruga, iniingatan, pinagpapala? Who are we anyway? Kaibigan ko, remember Good Friday. Pag ikaw ay dumadaanas dun sa mga maraming pagsubok, na parang hindi mo na nararamdaman ang presensya at kapangyarihan ng Diyos, hold on! Manindigan ka. Sabi nga po doon sa una 3 oras lang magmula sa tanghaling tapat hanggang sa alas 3 ng hapon ang kadiliman sa buhay ng ating Panginoon Jesucristo. Hold on, ganun din naman po tayo sa atin.
Actually, hindi nga po bibigyan ng Diyos sa atin ng ganun katagal. Ano po? Pag yung kasalanan nasa atin, fellowship between you and God will stop. Tatandaan po ninyo yung kwento doon sa garden, sa paradise, Garden of Eden. Ang ating Panginoon, ang ating ninunong si Eva at saka si Adan, nung sila po ay nagkasala, sinuway nila ang Diyos, sinuway nila ang ating Panginoon, ang Ama. Kinain nila ang bunga ng punong kahoy na nagbibigay karunungan, kaalaman, pagkaunawa, na sinabi sa kanila, huwag kakainin. Pero kinain nila. Ano po ang naging dulot nun? Nahiwalay po sila, nagkaroon sila ng takot. Nagkaroon sila ng takot sa Diyos. Bakit tayo matatakot sa Diyos? There is no reason for us to be afraid of God. There is no reason to fear God. Siya nga po nagsasabi sa atin halika kayo. Magpaliwanagan tayo. Halika kayo. Kayo na mga nabibigatan at nahihirapan lubha. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Natatakot tayo. Sabihin natin, Panginoon, kasala po ako, nagkulang ako, nagkamali ako. Tawad po. That's it. Salamat po. Remember Good Friday. Ano po? Remember Good Friday. Sin will makes us to separate from God. Sin will cut our fellowship with God. Tandaan po niya. Kaya tanggalin yung kasalanan. Putulin ang kasalanan, talikuran ang kasalanan, itakwil ang kasalanan. Number 3. Okay. Basahin po natin. Marcos chapter 15. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagbabasa. Marcos chapter 15 verse 37. Ganito naman po ang sinasabi. 15 verse 37. Thank you, Lord God. 37 hanggang sa mga susunod po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Tumakbo, sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Yung po sinasabi na, my God, why have you forsaken me? Eloi, Eloi, lema sabachthani. Tapos po, verse 38, ganito po. Biglang nawahak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Praise God! Nung ang ating Panginoon Kristo ay sumigaw ng, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At siya ay nalagutan ng hininga. Ano po ang nangyari? Kasabay po ng pagkalagot ng kanyang hininga, ano po ang nangyari? Yung pong tabing o yung kurtina, yung takip na nandoon, ano po? Ay nahati po. Magmula sa taas hanggang sa ibaba. Ano po ang ibig sabihin nun? Good Friday. Remembering Good Friday. Ang ibig pong sabihin nun, binuksan ng Diyos ang pakikipag-ugnayan ng tao sa Diyos. Doon po sa templo. Mayroon pong templo na yung dakong banal at saka yung dakong kabanal-banalan. Yung pong dakong banal, doon po nagpupunta yung mga punong saserdote. Sila po ay nagpupunta doon, nananalangin upang, minsan po sa isang taon, taon-taon po yan, sila po, yung pong punong saserdote, siya po ay pupunta doon. Mananalangin para sa kanyang kasalanan at para sa kasalanan ng bayan. Taon-taon po yan ginagawa. Pero nung mahati po ang tabing, nabuksan ang dakong kabanal-banalan. Ano po? Ibig sabihin noon, ang tao ay hindi na kailangang lumapit kay ganito, kay ganoon, para ipanalangin ang kanyang kasalanan. Tayo po mismo, pwede tayong
tumawag sa Diyos, pwede tayong lumapit sa Diyos. Personal po natin, hindi na po natin kailangan yung kung sino-sino pang mga tao lalapitan natin. Dati po kasi sinasabi na, pumunta ka doon, manalangin ka na ganito, 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 panalangin mo ganito, 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 humingi ka ng kasalanan ganito, pupunta ka pa dun sa tao. Pero ngayon, nung mahati ang tabing doon sa dakong kabanal-banalan, binuksan ng Diyos ang komunikasyon ng tao sa Diyos. Tayo po mismo pwede na lumapit. Ito pong nangyaring ito, na binuksan ang ating Panginoong, nabuksan ang tabing, sapagkat ang ating Panginoong Kristo, ang kanyang inihandog doon ay ang kanyang buhay. At yun ay sapat na upang mapatawad ang kasalanan ng tao. Hindi po kapareho ng ibang puno saserdote na taon-taon ang ating Panginoong Kristo minsan lang po nagpunta doon. At nabuksan po ang komunikasyon between man and God. Tayo po, napakabuti po ng Diyos sa atin. Darkness was defeated when Jesus cried, "It is finished." Natapos na. Yung tayo po ay kailangan lumapit kay ganito, lumapit kay ganoon. Kailangan meron pa tayong mediator para tayo ay manalangin. Ngayon, hindi. Tayo na mismo ang lalapit sa Diyos. Tayo na mismo ang manalangin sa Diyos para humingi ng tawad. Hindi po yung kapitbahay natin. Hindi po yung kung sino-sino mga tao na sila po ay mananalangin para sa atin. No. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Yes, Father God. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Darkness was defeated. Ang kasalanan ay nagapi na. Sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, it is finished. No? Sabi nga po dito po sa aklat po ng unang Korinto, kabanatang 15, talatang 55. 1 Corinthians chapter 15, verse 55. Sabi nga po doon, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Ano po? Nasaan na kamatayan ang iyong kapangyarihan? Nasaan kamatayan ang iyong tagumpay? Ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, siya ang tumalo. Siya ang gumapi sa kamatayan. Siya ang gumapi sa kasalanan. Ang kapangyarihan o ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. Tinalo ng ating Panginoon Kristo yan. So tayo na po ng mga tao na kumikilala sa ating Panginoon Kristo, inaalala po natin yung Biyernes Santo, yung Good Friday. Ano po? Tayo ngayon ay malaya nang lumapit sa ating Diyos amang nasa langit. Yung po una, ano po? Yung una, darkness is all around us dahil po sa Biyernes Santo. Yung pong mga kasalanan na dati nating ginagawa ay unti-unting nawala. Kung hindi man totally na nawala, unti. Sabi nga po sa Biblia, from glory to glory. Araw-araw tayo po ay napapabanal. Ano po? Tapos po pangalawa, yung po sinasabi na darkness signifies separation from God. No, ang ating Panginoon Kristo, pinag-ugnay po niya tayo. Muli, pinagdukto niya ang kamay ng tao, kamay ng Diyos. Communication is open. Pwede tayong tumawag sa Diyos Ama kahit na anong oras. At ang pangatlo, nakamasarap po, darkness is defeated. Kasalanan ay nagapi ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ngayon ay malaya nang tumawag, lumapit sa Diyos. Hindi na natin kailangan ng mga mananalangin para sa atin. Makakapanalangin tayo sa sarili po natin. Okay. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon Diyos na mabuti, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon ito na binigay mo po sa amin na mag-aral po kami ng iyong banal na salita. Diyos, inaalala po namin. We remember Good Friday. Darkness is defeated. Salamat po, O Diyos, na natalo na, nagabi na
ang kasalanan. Salamat po, O Diyos, sa aming Panginoong Hesukristo na inahandog po niya ang kanyang buhay upang kami po ay mapatawad sa aming mga kasalanan, managumpay po kami sa mga kasalanan, mga pagsubok, mga hadlang sa aming harapan upang makapagpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Diyos, salamat po na kami po ngayon ay hindi na nakahiwalay sa iyo. Lord, pinag-ugnay po ng aming Panginoong Kristo ang komunikasyon sa bawat sa atin. At Diyos, salamat po. Nung sabihin ng aming Panginoong Kristo, it is finished. Diyos, salamat po. Tapos na ang baka namin sa kamatayan. Hindi na po kami natatakot sa kamatayan sapagkat ang kamatayan, O Diyos, ay hindi po ang katapusan ng lahat, kundi ang kamatayan ay ang pasimula ng aming buhay na kapiling ka, aming Diyos. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Panginoon, tinatas po sa ang pangalan ng Ama, ang mga patuloy po na nanunood, sumusubaybay. Patuloy na nakikinig sa programang ito. Diyos, pagpalain mo po sila, lalong-lalo na po sila, O Diyos, na mayroong mga karamdaman. Ibangon mo po sila, O Diyos, sa kanilang mga sakit, O God. Bigyan mo sila ng kalakasan, kalusugan ng pangangatawan. Sila po, O Diyos, na mayroong mga dalahin, mayroon po silang pasanin, mayroon silang bigatin, mga problema, mga suliran, maging sa pinansyal, maging sa material, maging sa kanilang pamilya, sa kanilang relasyon, sa bayan. Diyos, ikaw po ang magbigay ng katugunan sa lahat po ng ito, O God. Lord, ganun din po. Tinataas po sa dakilang pangalan, O God, ang mga kapatid po namin na hindi pa kumikilala sa iyo. Sila po, Ama, na hindi pa tumatanggap sa iyo bilang Panginoon tagapagligtas po ng kanilang mga buhay. Gisingin mo po sila, O Diyos, Ama, sa kanilang pagtulog, sa kanilang pamamahinga, sa kanilang pagtatrabaho. Dalawin mo po sila, madama nila sa kanilang puso't damdamin, kailangan kanila bilang Panginoon tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Isulat mo po ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa langit. Diyos, salamat po sa kapatawaran ng kasalanan. Salamat po sa buhay na walang hanggan at ang aming mga pangalan ay nakasulat po sa aklat ng buhay sa langit. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, salamat po. Ganyan din po, Ama, sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay. Ikaw pa rin po ang aming patuloy na sasambahin, dadakilain. Ikaw po ang papatnubay, gagabay sa bawat sa amin, sa lahat po ng aming gagawin. Mapurihan ka, makaparangalan ka, mapangiti ka po namin sa aming mga buhay. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan po ng bugtong anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan po ng Santong Espiritu po. Ito po ang aming dalangin. Amen at amen. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Okay. 5 more minutes to go bago po mag-alas 6 po. Muli po, pinapaalala ko na meron po tayong mga gawain dito po sa Tarlac. Kayo po ay nandito sa may bandang, dito po sa may bandang Lapas. Ano po? Dito po sa may bandang Lapas. CEMI. No? San Manuel. CEMI San Manuel, District 4, Cantarilla. Sa pangunguna po yan ni Pastor August Ronquillo. Ganun po. Dito po, ulitin ko po. Sa District 4, Cantarilla, San Manuel. Apo. Tapos po dito po sa may bandang dito po sa may bandang Herona. CEMI Herona. Apo. Doon po sa may Salapungan, Bagong Baryo, Bagong Bayan. Sa pangunguna naman po yan ni Pastor Jeffrey Benson. At tapos po doon sa medyo malayo-layo sa bandang Cagayan Valley. CEMI po. Akusilian. Apo. Akusilian, Kagumitan, Tuwaw, Cagayan Valley. Sa pangunguna po yan ni Pastor Ariel Castillo. Makipanambahan po kayo sa kanila. Samahan po niyo sila sa kanilang panambahan at tinitiyak po sa inyo mapapagpala po kayo, mararanasan po niyo ang presensya at kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Hanggang sa susunod po na Sabado, pagpalain po tayo ng Diyos. Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Amen at amen. Thank you, Lord.